beloved Boss Mike Cervera. Rating survey ng top government officials inilabas na. PBBM na Ulitin natin mga kababayan para sa mga bagong dating. Opo, ulitin ko lang. Isang like po muna dyan. Ano? Sabi ni Mila Simbahon, nako, konti pa lang daw yung nagla-like. Opo, nako, libo na tayo mga kababayan, no? Eto na, umpisa na natin. Pasok! bagong trust rating survey ng top government officials inilabas na. PBBM nakakuha ng pinakamataas na ratings. Nako! Diyos ko po. Ayan, narinig ninyo. Nakakuha bagong trust rating survey, mga kababayan. Nakakuha si Pangulong Bongbong ng pinakamataas na puntos. Opo, mga kababayan, ha? So, mag-iiyakan na naman sila rito, sigurado. Ano, Aichang, pag-likein mo nga sila, ha? O konti pa lang yung nagla-like, eh. Ulitin natin para sa mga bagong dating tulad ni Net Vlog, at saka ni Mark Rohel, Christina Estacio, Mami Terry, nako, eto na. Elber Gumiran, eto na, ha? Pakinggan nyo maigi. Baka mamaya namali lang tayo ng dinig. Rosie Valdez, Pitch Sim, ACT, UGN, nako, eto na. Pasok! Pakinggan nyo maigi, ha? Makinig. Ilakas nyo na yung volume nyo. Ha? Ilakas nyo na yung volume ng cellphone nyo, radyo nyo, laptop nyo, ng TV nyo, mga kababayan. Ha? Nako, eto na. Moises, Christopher, eto na. Ludes, Gatoy. Makinig, Pimi Busto. Bagong trust rating survey ng top government officials inilabas na. PBBM nakakuha ng pinakamataas na ratings. Mga kababayan, na sakit niyan. Napakasakit, Kuya Eddie. Yung pangarap nila na may angat si Sara Duterte. Si Aling Buday. Mga kababayan, eto na ang tunay. Nilabas na ang totoo na rating dito, mga kababayan. Bakit tahimik kaya sila libayan? Akala ko ba'y lagapak ang rating ng Pangulong Bongbong? Ayun ay gawa-gawa lang ng kakampi nila na survey company. Lalong-lalo na yung may-ari, yung malaki ang muka at malaki rin ang mata. At yung kamukha ni Jack Ma. Yung po yung mga mga kababayan. Sila po yung mga kumomisyon nun, mga kababayan. Pero dito, kakaiba, mga kababayan. Bakit? Dahil ang nagsagawa ng rating, ng survey, ay ang Okta nga lang naman. Okta lang naman, mga kababayan. Ang Okta po ay walang bahid ng kahit na anong dungis. Bagong trust rating survey ng top government officials inilabas na. PBBM nakakuha ng pinakamataas na ratings. Alam naman nating lahat na kritiko ang mga Pilipino pagdating sa politika. Pero ano nga ba ang opinion ngayon ng taong bayan pagdating sa mga leader ng bansa? Negative o positive? Kung ano ang say ng mga Pilipino, eto. Inilabas na ng Okta Research ang resulta ng isinagawa nilang tugon ng masa o Ayan, mga kababayan, narinig nyo naman. Isinagawa ng Okta at tugon ng masa, mga kababayan, etong survey na ito noong nakaraang buwan, mga kababayan. At ngayon po ay lumabas ang resulta at bulusok talaga. Nangunguna pa rin sa survey sa pinagkakatiwalaang mga government official ang ating Pangulong Bongbong Marcos! Iyari na, mga kababayan, mag-iiyakan na naman. Malamang yan, si Camille Villar, malamang sumipsip na naman kay Pangulong Bongbong. Bakit? Ano nangyari? Paki-explain nga ho, para marinig ng mga DDS na nandito na hindi nagla-like.
Pasok. Inilabas na ng Okta Research ang resulta ng isinagawa nilang tugon ng MASA o TNM survey mula April 2 to 5, 2025 kung saan makikita ang trust ratings ng top government officials ng bansa. Ano? Pinangungunahan ito ni President Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha ng pinakamataas na trust rating na Saan? 60% at 59%. Grabe mga kababayan! Pinangunahan ho ni Pangulong Bongbong Marcos. 60% po. Nako, lamang po mayoriyang Pilipino po yan. 60% mga kababayan. Oh, ilan kaya yung DDS na hindi bumoto dyan? Tuloy. Na performance satisfaction rating. Sumunod dito ay si Vice President Sara Duterte na nakakuha ng 58% trust rating at 56% performance satisfaction rating. Ako, mga kababayan parang yan parang hindi na makatotohanan pero pagbigyan pa rin natin. At least mga kababayan, lamang pa rin si Pangulo na pinagkakatiwalaan ng mga matitinong Pilipino. Ano po mga kababayan? Ng mga matitinong Pilipino. Yun po yung mga naniniwala kay Pangulong Bongbong. Yun naman pong mga natira na sa kay Sara, yun po yung mga naniniwala, mahihina ulo. Natural lang ho yun sa mga Pilipino. Bakit kanyo? Aba, marami talagang tatangat mangmang na mga Pilipino Tanggapin na natin yun. Tanggapin na natin. Oo, masakit man pero totoo yan. Naniniwala po ba kayo? Ano po? Naniniwala po ba kayo na marami talagang tanga at mangmang na mga Pilipino? Oh, aminin nyo na. Hindi naman ho tayo makukulong Oo, hindi tayo makukulong. Oh, di ba? Mga kababayan. Ito na, mga kababayan. Tuloy. 55 at 53% naman kay Senate President Chis Escudero, habang 54 at 55% ang nakuha ni House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Ay, grabe, mataas yan Humahabol po si Speaker, mga kababayan. 50 plus, mga kababayan. 54 po mataas na rin yan, mga kababayan. Ba? Ilang porsyento lang ho yung mga nilalamang-lamang ni Sara. Kita nyo, mga kababayan, kayo nang bahala dyan. Tuloy. At 5% naman kay Chief Justice Alexander Gismundo. Ang baba. Ang baba. Ayon sa Okta Research, tuloy-tuloy ang ibinibigay na suporta at tiwala ng karamihan sa mga adult Filipinos kay PBBM. Nako, yan na nga ba sinasabi ko Yung po bang mga adult, mga kababayan, tulad natin, yung po yung nagbibigay ng tiwala kay Pangulong Bongbong. Ibig sabihin, mga kababayan, alam naman natin na kapag tayo ay mga adult na, alam na natin kung sino ang dapat na paniwalaan at alam na natin yung mga pinagdaanan ng mga politiko na yan. Di ba, Addictos Rex? Luz Morishima, oo. Sa inyo pong lahat, Leia Corpus, si Naida, opo. Shout out sa inyo, Pablo Morgades, opo. Drippy Wu, oo. Sherry Amadeo, Mangmang at Bilib sa mga nagmumura. Bastos yan, ang gusto nila. Diba mga kababayan, eto na, tuloy. Sinabi naman ng Pangulo sa isang pahayag na maganda na malaman niya ang resulta ng survey dahil patuloy itong nagbibigay sa kanya ng inspirasyon dahil patunay ito na nagkakaroon ng magandang progreso ang bansa. Correct, mga kababayan. Ganda na ng progreso Ay biruin ninyo mga kababayan, example na lang, ang dolyar, Talagang lumalaban na yung piso natin. Opo, nung panahon ni Digong, umaabot pa ng 60. Ngayon, mga kababayan, biglang bumagsak. 55 na lang, mga kababayan. Ang laking kabawasan nun, mga kababayan. Baka akala ninyo, yung po ay nagpapakita na maganda yung ating ekonomiya. Opo, dahil yung ating pera, tumataas yung value. Hindi po nawawalan ng value tulad noong panahon ni Digunyo. Yan, palong-palo ang piso, mga kababayan.
Grabe, no? Grabe talaga si Pangulong Bongbong. O, sige, tuloy. Dagdag pa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, anuman ang resulta ng survey, patuloy pa rin magsusumikap ang presidente sa pagkilos at pagpapabuti sa kalagayan ng bansa. Correct, mga kababayan. Hindi po pwedeng dahil nakagawa na ng maganda-ganda, magpapahinga na at mag-o-order na ng babae tulad ni Digong at ni Pulong. Hindi po ganon, mga kababayan. Kailangan habang gumaganda, lalong magsisipag ang Pangulo ayon sa ating tagapagsalita ng Malacanang. Mga kababayan, di po ba? Naku, eto na. Ang sipag talaga ni Pangulo. Oo, bahala na kayo na humusga pero nakikita nyo naman, no? Ang euro ngayon, 63.85. Para sa amin, mataas na. Yo! Minsan kasi, ang pangunahin na umiiral na sa sirkulasyon ng pangkalakalan ay yung dolyar talaga no? Kahit saang bansa, mga kababayan, yung dolyar ng Amerika, mga kababayan, abay talagang mabisa no? Kahit saan nyo dalhin, mga kababayan, tatanggapin tuloy. Para sa mga Pilipino. Samantala, isinagawa ang survey sa 1,200 respondents, edad 18 pataas mula sa Metro Manila, Balance, Luzon, Visayas at Mindanao. Kita nyo, buong kapuluan po yan kinumisyon. Buong kapuluan ng umisyon itong OCTA, mga kababayan, ng tugon ng masya at ang resulta, mga kababayan, hindi tulad ng kanilang binabalita. Ang binabalita po ng kampo ni Duterte ay 14% na lang daw yung trust rating ni Pangulo. Yung pala, mga kababayan, hindi pala totoo, kundi dinadaya lang ng mga ito. Gusto lang nilang ipakita na ang Pangulong Bongbong ay walang silbi, pero hindi yan may tatanggi. Bakit Abay, nakikita nyo naman yung trabaho at ginagawa ng Pangulong Bongbong. Hindi maitatago ng mga proyekto na pilit nilang sinisiraan. Hindi maitatago sa mga kaparaanan at nakikita natin at nararamdaman na presyo ng mga bilihin tulad ng mga gasolina, bigas. Kita nyo, mga kababayan, talagang bumagsak ang mga presyo. Tapos sasabihin nyo, mahina, bagsak ang trust rating ni Pangulo. Grabe, no, mga kababayan, matindi. Ikaw, anong opinion mo sa resulta ng bagong survey na ito? Kayo po, mga kababayan, ano ang opinion nyo po? Paki-comment naman, Ano po ang opinion nyo sa pinakamabagong resulta ng survey na ito? Kayo po ba'y naniniwala? O kayo ay maniniwala sa fake news na pinapalabas ng kalaban na survey company? Di po ba? Kasi mga kababayan, sa survey company nila, ang pinapalabas, ang taas-taas daw ng alin? Trust rating. Nino? Ni Sara Duterte. Pati na rin, mga kababayan, yung kanyang pagtatrabaho. Diba, mga kababayan? Yung performance rating ba? Aba, mga kababayan hindi naman nagtatrabaho si Sara Aba, ibiruin nyo sa surveys nila, ang taas-taas ng performance rating ni Sara. Kaya nga, mga kababayan, nakakapagtaka. Ano ba talaga ang totoo? Dinadaya ba nila yung survey? O mamili na lang tayo kung anong survey company ang paniniwalaan natin dito? Kung dito sa OCTA, mga kababayan, aba, napakataas Oo, sa lahat, mga kababayan, si Pangulong Bongbong ang pinakamataas. Saan? Sa performance rating at trust rating, mga kababayan. Ito ba? Diba? Paano na? Tuloy natin, mga kababayan. Pakinggan nyo na lang. Isa na lang, para mapakinggan ng bagong dating. Pasok! Bagong trust rating survey ng top government officials inilabas na. PBBM nakakuha ng pinakamataas na ratings.
Diniinan na po yan, ha? Diniinan na. Sabi, pinakamataas na trust rating. Naku, Diyos ko. Ang pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino. Wala pong iba kung hindi si Pangulong Bongbong. Ayos, ano, mga kababayan? Matindi. Eto na, mga kababayan. Alam naman nating lahat na kritiko ang mga Pilipino pagdating sa politika. Pero ano nga ba ang opinion ngayon ng taong bayan pagdating sa mga leader ng bansa? Negative o positive? Kung ano ang say ng mga Pilipino, eto. Inilabas na ng Okta Research ang resulta ng isinagawa nilang tugon ng MASA o TNM survey mula April 2 to 5, 2025 kung saan makikita ang trust ratings ng top government officials ng bansa. Pinangungunahan ito ni President Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha ng pinakamataas na trust rating na 60% at 59% na performance satisfaction rating. Sumunod dito ay Ayan, ha, mga kababayan, ha, siya na ho pinakamataas. Sabi ni Bimbo Marcado, wala ba silibayan dyan sa survey? Meron naman silang survey, Isinagawa ng Rappler, Bimbo Marcado. Doon may survey. Pinaka-fake news. Sino? Silibayan. Fake news peddler daw. Yan ang kanyang pinakamataas na rating. Ha? Our beloved Boss Mike Cervera.